babae kanina ay yung nagmamay-ari, the owner of the spot. Pupunta tayo dito, halina kayo. Actually, ginaganap yung mga event like Dibu, kasal, birthday, at sa mga birthday. Yan mismo ginaganap. So papasok, actually makikita natin yan. Ito rin po yung ano nila, yung kung gusto mong magpahinga, you can rent here dito ng side. Kapag halimbawa nakapunta ka na dito, nakabook na, you can actually use all the rooms here. Ayan. So meron ng room dito. Ay, kitchen pala ito. Ayan, ito yung kanilang kitchen. Yan. Yan. So, papasok na po tayo. Ayan yung kanilang kitchen. So, maghuhugas ka na. Ayan, diba? Umaandar lahat ng mga outlet ng tubig nila dito. Then after that, kapag gusto mo magluto ng mga, halimbawa may dala kang... Oh, pwede kayo magdala ng sarili nyong food. Yeah. Dito po tayo, dito kayo magluto. Yeah, yung mga so, hindi ano pa yun, allow nila yun. Yeah, allow nila. So, halimbawa mag-lechon sila, ilelechon ka dito, pwede ka din dito kasi... Pwede. Ayan. So, at dito din na side po, oh. Dito po na side. Yan, kung tingnan po mapapansin natin. nyo. May available po dito na room. Actually, hanggang second floor po ito. Yeah. Nasa taas po yung isa. Ay, oo, second floor pala may na-connect doon sa taas. Kaya pwede po mag-overnight dito So, sa punta tayo birthday, sa kanilang kasal. maraming playground. Ayan. So, maganda tayo. Ito yung kanilang playground. Malinis talaga, di ba? Kabunento. Wow, ang ganda naman ng bulaklak ko. Ito yung kanilang playground. So, mauuna tayo doon sa kanilang sa climb. Yan. Sa climb. Tignan mo yung bayabas, ang daming bango. Yan, ang daming buto na. Yan, luto na po. So, ayan. Diba ang daming bango ng bayabas, tapos ang linis ng kanilang playground. Very malinis talaga yung kanilang playground dito, mga kapatid. Maintenance talaga, di ba? Yeah. Maintenance. Na-maintain talaga. And then, kapag gusto mo din, tignan mo to. Masaluin mo ng butong. Yan. So, guys, marami po mga yan niyog ay dito. butong. At saka kapag gusto mo magbiko, yan ang ginagamit sa biko. Yan, ito lang po. Yan, ito ang sagot. Yan, yan yung sa mga sagot. And then, so magka-climb ako, tignan mo. So, itry mo. Itry mo. Yan, So, maganda siyang perfect. Perfect talaga. Ulitin mo nga, upuan. Doon, ikaw. Doon ka, sa kabila, bilis. Ayan mga kabunento, di ba sa Amazing Race? Diba? Na-remember niyo yung Boy Scout kayo or Girl Scout kayo nung anong elementary? Ganito ang ginagawa, oh. 1, 2, tapos i-catch mo to. So, i-catch mo to go. Because this is
Niyog. Yo guys, niyog. Siyempre. Ilagay mo doon, Ilagay yung go! Yan, sorry. Yan guys, sa mga ano, biko dyan. Yan. Biko, ayan. Yan. Nakatakot talaga. Slide ka na. Paslide ka na. Sarap na yan. Yan. I-wait mo ako dyan, ha? Ayan. Yan, magalang talaga sila kayo sa nakaan talaga. Yan, ikaw naman. Kasi kakapunta ko pa lang po sa doktor kahapon. Okay. Ako. Actually, Ayan. laro ng pangbata po ito. Hindi Yan. feeling ko bawal to sa ano. Sa Amazing Race, ito yung... Bawal to sa katawan ko na sexy. Yan, gumagano talaga yan siya. Sa Amazing Race pa dito. Okay, ganun ba? Sa Amazing Race. Tapos, Yan. after that mga kabananto, pupunta tayo sa kanilang sliding Sliding. trapal. Yeah. Sliding trapal. Sliding trapal. Sliding, basta. Halika na. Halika na guys. Sabanin ito. So, pupunta tayo dito. Maganda talaga ang kanyang playground kasi malinis Aray! talaga. Diba? Yeah, very malinis talaga. Ayan. Ay, dito pala yung kanilang gate. Kasi may mga masasakyan sila. Ang dami lang sasakyan. So, Tingnan ayan. natin kung makakagawa tayo ng sample dito. Oo. Kasi dapat basa ko eh. Ay, basa. Dapat may water. But may water. So, wag na lang natin. Pwede naman Pwede yan. yung mamaya eh. Isampul natin, di ba? Oo. So, dito sa kabilang bakod na ito, kasi magkakapatid kasi na Villalon, yung nagmamay-ari ng area. So, dyan, yung may poultry na Villalon. Ayan, welcome to Magandang Pidamoy. So, partner, Mats, eksklusibo po nating mapapanayam ang nagmamay-ari lang naman ng Primitiva Park. Ayan. So, it is a big opportunity for us na mapanayam natin yung Totoo. kaya. So, let's go na. Punta na po tayo sa ating Ayan, makakasama din natin ang aking mga makakasama sa Pidamoy. yung mga ano po natin, mga Hello, ma'am. tagapaganda. Hello, Good ma'am. morning, ma'am. So, mauna ako, since dito naman tayo, no, i-introduce ni ma'am kung sino ba, who is Villalon family naman. Para at least ano po na. Okay, it's your time, ma'am. Who is Villalon family at bakit nagkaroon ba ng Villalon ito? Actually, this property was acquired by my father-in-law 1960s pa. Yes, 1960 pa. Legally acquired. It was signed by Dato Untog Matalam ng North Cotabato. And then, itong lugar na ito, before, was planted with coffee and coconut. And then, that area there is what we call an abandoned place. Hindi kami nagapunta dyan kasi maraming mga ano kanina, saging sa unggoy. Saging sa unggoy tapos mga talahib. But because we love nature, we love plants, we love trees. So ito na. So, as of today, this land is naka-titled na po by Yes. municipal. Titled na kay Mr. Paulino Villalon. Ayan. Tapos ma'am, hindi sa anak natin, ano na was purchased, pinalabas na ibininta sa mga anak. Ayan. Kasi ba ipag ano. Tapos ma'am, tapos ma'am, how come, bakit naka-decide kayo na what is going Park? Park. No, actually, hindi. Ang purpose is for family bonding. Family Yes, bonding. family bonding. Pero I mean, paano yung naisipan na, o sige, since for family bonding lang naman, what is i-open natin for everyone? Okay. So siguro with God's guidance. Yes, God's guidance. Kasi ano lang namin family bonding, and then siguro ang family namin nag-invite ng mga friends, nagpunta dito, ang friends nag-invite ng another friend. So ganun lang. Kaya nga sabi nila, bakit hindi ganun kanon ang Primitiva? I-compare mo sa other tourist spot dito sa Landan. Usbong lang. Oo. Actually, yung sa amin is, kung sino lang makagusto. Ayan. So, pero as of today, naka-register na po yan sa tourism office. Yes, tourism office.
sa DTI, BIR. Yan. Kaya may official receipt na gid kami. Yan kasi mga kabunento yung pinaka-importante. May permit Yes, sa business. permit. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ma'am, every yearly may monthly checking yan, di ba? Kung Every quarter kami Quarter. nagabayad. Every quarter. So may income kami o wala, mag-report kami sa BIR. ayan. 15 months. So, this is ilang hectares ito, to be specific? Ilang hectares po yung... Ang sa kay Mr. Villalon, 2.2 hectares. 2.2 Actually 10 hectares ito, pag divide sa kanila magkapatid. diba? Yung dyan. Kasi may mga kabunento, may poultry din dyan. Family lang po din nila. Doon It sa is, doon. Dikit-dikit lang sila. Dikit-dikit lang sila. So, tanungin natin si ma'am kasi it is for family, sabi niya. So, may ibang bahay ba kayo sa life ko? Sa Pulumulok. Ay, sa Polomolok. May ibang property din kayo doon. Yeah. Doon sa Alojado. Pero mostly, dito na kayo nakatira. After our retirement. Okay. Kasi both, kung hindi ako nagkakamali, are mentor from Polomolok National High School, ma'am. At saka Sir Villalon ay sa Kalyong. Kalyong. For 22 years. So ma'am, paano kayo nag-come up? Ang daming taniman. Pagpasok pa lang namin, nakasulubong namin yung mga mais. Actually, sir, ever since, tanungin niyo yung mga estudyante ko sa Pulumulok National High School. Kumbaga, Early practice. Ever since. Diba, Kalyong also is known sa noon to Mr. Villalon because of the plants also. Diba? Totoo. Naman, kasi di ba pagpasok natin, merong lubi, sari-sari talaga, merong mga bayabas. Actually, bulok na yung mga bayabas kasi hindi na nila nakukuha sa sobrang dami. Di ba? This farm is full of fruits talaga. Actually, gusto namin, bakit pagtanim kami na maraming bayabas, gusto namin bring back all the birds. Ito parang wala. Ay, wala sila tahanan. Opo, at the same time, nakainin sila, at the same time. may food sila and may tahanan din. Tapos mga buninto, ito yung dapat tinitingala ng lahat. Kasi alam nyo bakit? Kasi mahal na mahal nila yung bawat halaman, pinoprotektahan talaga ng mga nagmamayari. Precisely. Yun yung pinakamaganda. At isa pa, pagpasok mo pa lang, fresh na yung hangin. Tapos nakikita mo walang basura. Very disiplinado yung mga tao na nagmamayari. Because of the orders. So, tanungin natin si ma'am kung ano ba ang naging dala ng pandemic while they're opening this? Nag-open na ba? Officially open na? Actually, di ba, ang order na LGU is October 24 mag-open na. Pero hindi kami nag-declare doon sa Facebook namin na mag-open kami. Kasi hindi kami gusto na mag-slack ang tao. Booking lang yan sa amin. Actually, this week, ang booking namin dalawa from LGU, Bausi and Stay. Tapos, dalawang birthdays at isang kasal. Ayun, mga booking lang kasi ilang Parang ulit. Pero pag may pumasok na tao dito na grupo, Entertain naman. Ayan kung mapapansin nyo sa pagpasok natin, they are really yan sila. they really follow the protocols given by the government. May alcohol, ayan, tignan yung receiving area nila, naka-cover, di ba? Tanungin natin si ma'am kung magkano yung entrance dito po. Day and night. Ayun. Ang daytime, 30 pesos, ang night is 75. Tapos, ang guest house namin nag-vary din. May tag 1,000, may tag 600, may tag 400. Anyway, yung guest house nila, kung mapapansin nyo, di ba, constructed naman yung semento, mga na may CR, may bed, yan. Maganda yung kanilang, mga kabunan to, baka dito na nga yan. So, this time, time to promote naman. So, partner gawin mo, let's ayan, inaayayahan ko not just here in South Cotabato but around the world kung sino ba ang gustong pumunta dito sa Primitiva Eco Park. And makikita po yan dito sa Puro Kalyong, Polomolok, South Cotabato at
open po sila 24/7, okay? Yan, 24/7. Pwede mag-booking po. Yeah. Meron ba kayong Facebook page, ma'am? Yeah. Primitiva na Primitiva Park. Pwede kayo mag-message doon at mag-inquire at magpa-book kung gusto nyo kasi open to all occasion po ang Primitiva Eco First Park. come, first serve. Opo. And- Walang problema dito mga kabunento. Very, the level of entertainment yung nagmamay-ari is welcome talaga tayo. Kaya wag nating palampasin. Let's go na sa Primitiva Eco Park!